Mga sangkay, nanganganib nga ba ang buhay nito mga contractors na ngayon ay umaamin na? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman ano pa ang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto mga sangkay, kontraktor sagad ang takot humihingi ng proteksyon sa Senado. Aba, mga sangkay, ano ba mayroon? Sila ba ay nanganganib? Ayon po kasi dito mga sangkay, bakas sa mukha ang takot sa panganib sa buhay ng isang kontraktor mga sangkay na nagsalita na nga po doon sa Senado. Eto po mga sangkay, pakinggan po natin. Sino po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor, pwede po ba bago po ako magsalita? Pwede po ba humingi po ako ng protection? Yan na. So, humihingi po siya mga sangkay ng proteksyon bago magsalita. Kasi, well, aminado naman tayo mga sangkay na mukhang yayariin po talaga sila dyan. No, kapag magsalita itong mga kontraktor na ito, yung pamilya nila po pwedeng manganib. Kaya nga sabi ko, dapat i-safety na ng mga contractors yung kanilang mga pamilya. Kasi walang ibang susi dito kundi mga contractors. Kailangan po magsalita sila para po malaman ng taong bayan ang mga big boss. Walang iba mga sangkay kundi yung mga opisyal ng ating pamahalaan. Mga senador man yan, mga congressman man yan, sila po dapat ay maituro din po nila mga sangkay para hindi po matulad kay Napoles. Mga sangkay, di ba si Napoles talagang sinalupo niya lahat Di ba? Sinalupo niya lahat. So, hindi po siya nakapagsalita. Siyempre, itutumba siya Itutumba yung kanyang mga kapamilya kapag nagsalita po siya. So, parang minabuti na lang niya na wag na lang magsalita. Di ba? Nang ganong kalawak mga sangkay kung sino-sino nga ba ang mga malalaking isda na involved. So dito, marami to mga sangkay, hindi lamang po isa. Ito, isa lamang po yan sa mga kontraktor, mga sangkay, na nakipagsabuatan, no? Ng matindi. Second, Ms. Santos. Bago po magsalita, pwede po ba umahingi po ng protection? Protection. Is requesting for legislative immunity or protection? You want to Yes, remain po. here Para under the protective custody of the Senate, of the committee? Is that what you're asking, huh? basta po protection po kasi natatakot. Anong klaseng protection? Physical? Legal? Anong klase po? Ay, Guys, alam nyo, hindi, itong babaeng to, tingnan nyo po mabuti mga sangkay, hindi po siya mapalagay habang nagsasalita. Baka sa mukha niya talaga yung grabing takot bago magsalita. Siyempre, ang mga kabangga niya dito, sindikato sa loob ng gobyerno. Tingnan po ninyo, paano yung facial expression niya mga sangkay, at kung ano po ang galaw niya dito, parang hindi po siya mapakali. Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead, go ahead. Kabado mga sangkay, no? Senate protection po, Your Honor. Mr. Chair? Tingnan yung kamay niya. Protection meaning physical protection. Opo, Mhm. Gusto niyo pong sa mailalim ng protective custody ng Senado? Opo, Your Honor. Bago namin po gagrant yun, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo, pawang katotohanan lamang. I understand you, nagsabit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnis na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. I-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So nagkakaintindihan po tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling, ano? Yes, Your Honor. Sige po. Grabe. Tingnan niyo yung mukha niya mga sangkay. Napapapikit. Siyempre, ang mga kalaban niya dito, mga halimaw, mga sangkay sa gobyerno. Hindi po biro talaga. Any objection? Mr. Chair, let's rule muna.
No objection. So, ruled na you're granted your physical protection. Yun lang po kailangan ninyo. Yes, Your Honor. Grabe, no? Kasi, hindi po biro din talaga na magsalita sila dito. Kasi, may kasalanan din sila. Malaki kasalanan nila, mga sangkay. Pero, isang susi sila para matapos po itong sindikato sa loob ng gobyerno. Kapag nagsalita ang mga ito, matutukoy na sinong mga congressman, sinong mga senador ang involved dito. Malawak na korupsyon to, mga sangkay. At dito na nga po, ito kinanta niya dito, matindi. Ito, tingnan po ninyo mga sangkay kung paano po niya isiniwalat yung malala na nangyayaring korupsyon pagdating po sa mga project. Pambihira. Your Honor. Ito, pakinggan po natin. Dito ang dami pong project po na kinuha po niyan 41 projects. Lahat po yun, kung hindi pa ako Ilan ang nagkakamali. ghost po doon, ma'am, sa tingin nyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong PL. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa, so hindi ko pa po malocate. Kasi po, sa totoo lang po, Grabe yung takot niya mga sangkay dito habang nagsasalita. kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Nako. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Grabe. So, sa madaling sabi, mga sangkay, yung mga project pala, no na kinukontrata nitong mga contractors, mga sangkay, hindi rin po nila alam kung saan. Kumbaga, minaniubra na. No, sige, bibigay namin to. Parang drama na lang na kunwari. Kaya nga pala sabi nila mga sangkay, kahit po yung bidding para po sa mga proyekto na ito, kung kanino mapupunta ng mga contractors, ay ano na lang, mga sangkay, palabas na lang. Kasi dapat may bidding po talaga dyan Pinapalabas na lang. Pero kung sino yung mapipili, mga sangkay, at nakikita nila, kung sino yung nakikita nila na susunod sa sistema, doon nila ibibigay. Syempre, malaking pera yan, mga sangkay. Kita nyo, ang nangyayari, may contractor. Pero yung contractor, di niya alam kung totoong may gagawin silang proyekto. Wala. Di po ba? Ang may alam, mga taga-DPWH. Ganyan kalala, mga sangkay, ang sistema na ito. Ni Marimar, kita nyo? Mga district engineer, mga miyembro ng DPWH ang nakakaalam. Hindi daw niya alam kung saan talaga pinaglalalagay itong mga proyekto na ito na nasabing mga ghost project. Hindi niya alam yung mga, ito, pakinggan yung mga sangkay ulit. Po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Kita nyo, mga sangkay? Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. Grabe. Ganyan kalala, mga sangkay. Kaya nga, ang lalim po talaga ng ugat nitong mga, ng nakawan sa ating pamahalaan. Siniwalat na po ito ni PRRD noon, kaya nga lang, hindi po ginawa ng aksyon. Buti na lang ito si BBM, may bayag, mga sangkay. May bayag na tumayo laban sa mga korap. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ano ang sa tingin nyo? Mukhang yayariin dito yung mga contractors. Kailangan ba talaga ng protection? Comment down below, mga sangkay, kung ano man ang inyong mga saloobin. Alright? Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.